guys, welcome in this channel. This reading is for Taurus, your energy at this time, Taurus. Ay, devil! Bakit devil yung energy mo? May addiction ka ba? Gumagawa ka ng witchcraft? Or gumagawa ka ng kadibunyan kasi may devil dito? Pwede din may addiction ka lang or obsession. Pwede din. Parang naka-chain ka sa something demonic or pwedeng ano to demonic, may influence na ng demonic yung ano yung addiction kasi at obsession. Yes, that's why pwedeng ganon, or gumagawa ka ng witchcraft, or may nangungontrol sa yung devil o evil o demon, mga ganyan, o baka may kulam ka. Let's see what's with the devil sa yung energy. Nag-risk ka, meron kang ginagawa, Taurus. Hindi ito maka-resonate sa lahat ng Taurus, ha. So, take only kung ano maka-resonate sa inyo, kung sino man maka-resonate. So, skip nyo na lang kung hindi man maka-resonate sa inyo. No? At guide ko naman kasi pumipili kung sino ang kuha nyo ng readings. Yan. Hindi ko din makontrol kung sino makakuha ng readings ng guide ko. So, basta sinasabi ko lang, Taurus zodiac sign, guys. Nag-risk ka. Para umaga, napaka-fearless mong gumawa ng like witchcraft. Or yung gumawa, kung may addiction ka, yun, addiction. Or dahil sa obsession mo, may ginagawa ka na fearless ka. Ayan. Ano pa? So, may ginagawa ka dito na fearless ka na related sa demonic, yung mga ganyan. Pwedeng addiction, obsession, witchcraft, mga ganyan. O any demonic. Ano yung darating sa'yo? Ano tong related sa darating sa'yo na four of wands in reverse? If this is a person yung darating sa'yo, hiwalay ito, yung separation. In-isolate yung sarili niya, nag-introspect, mayroong pinag-isipan na malalim yan. Kasi nag-introspect siya within itself, na para maklaruhan siya, maliwanagan, may gusto siya malaman. Kaya nag-iisip siya, o baka gusto niya lang talaga na malaman yung mga hidden, malalim, o about sa sarili niya, o kung ano yung purpose niya, pwedeng ganon. Kung ano ba talaga yung totoo, pwede din ganon. Kung kaya nag-introspect siya, gusto maklaruhan kung ano ba yung totoo, kung alin yung piliin niya, mga ganon, o kung ano yung maging desisyon niya, kung ano yung tamang choice, kung ano yung tama, kung ano ba yung mga katotohanan, mga ganyan. Kung ano yung mag-benefit siya, pwede din ganun. So, mag-clarification sa hermit na to. So, kung merong, naging option, o there's third party nasa side niya, na this person is dealing with two person or more, meron siya pinili talaga na mahal niya talaga, no? Kumbaga naklaruhan talaga siya, mahal niya talaga yan, importante sa kanya yan, malaga sa kanya yan. Pagdating niya sa tao na yung nakikare talaga siya, emotional siya dyan. Yan Taurus. Maring ikaw yan, no? Sa'yo ba siya emotional? Let's see, sa'yo nga siya emotional, attached. So, ano ang next na move ni Hermit sa'yo, Taurus? Luck. Yung gawing lucky ang buhay mo, maswerte, abundant, ganyan. Masaya ka, yan. Kasi mahal ka niya, Taurus. So, ano pa? King of Pentacles in reverse.
Yung hindi mo na kailangan mag-provide. Hindi mo kailangan hindi mo na kailangan trabaho ng tuloy. Siya na yung mag-support sa'yo. And the moon. Mawala na yung illusion, deceit between the two of you. Yun ang gagawin niya. Tanggalin yung mga illusion, deceit, madlang sa inyong union. Madlang sa inyo to be together. Yan. So, ano pa? Yung hindi na kailangang mag-take na action, hindi na makapag-take na action ng alin. Yung gumagawa ng deceit sa inyo, yan o. Ito, yung Queen of Wands na to, hindi na siya mag-succeed. Hindi na siya makapag-take na action, hindi na siya maging driven, hindi na siya magtagumpay, no? Sa mga ginagawa niyang deceit against inyo. Ano yung deceit ginagawa niya? Inarangan yung union nyo, yung magsama kayo. So, ano ka ba sa person mo na si Hermit? Tingnan natin. Ay. Malaga ka talaga dito sa kanya. Para bang source of inspiration niya. Ganun. And dahil sa'yo, naging confident siya. At komportable siya sa'yo, in fairness. Komportable siya, confident na kausapin ka, lalo kung there's communication sa inyong dalawa. Bagay talaga kayo niyan, pagka ganyan. So, ano pa? Para bang ginagawa mo siyang stable. Parang you made this person stable din pati. Secure, stable. Nag-bloom. Confident. Yan. Next move niya towards you. Yung in 3D. Pupuntahan ka nito. Aalis to sa kanila, pupuntahan ka. Magsasucceed to. Mapunta yan sa'yo. Kahit na sabihin natin may mga pwedeng manglito sa kanya, no? At may gumagawa kasi ng deceit. Pwedeng may manlito sa kanya, pero magsasucceed yan. Makakaalis yan sa kanya, pupuntahan ka niyan. At kung makakalayo yun sa kanila, kung mayroong person na hindi siya makalayo-layo doon, makakalayo doon. O lugar niya, makalayo yun doon kasi pupuntahan ka niyan. Kasi siya matahimik yung isipan niya, panatag yung isipan niya, makatulog na siya na mahimbing. Kalmado na yung isipan niya, ma-relax na yung isip niya, ma-relax na siya, makampante na siya. Ikaw yung ano niya, parang resting place niya. So, yan. And kasi nadurusa siya siguro pag malayo kasi sa isa, pag walang communication sa inyo, feeling na left out in the cold siya, yung gano'n na dinadamdam niya talaga, nahirapan siya. Lalo kung may distance sa inyo, di ba? Aalis siya sa kanila. Kung merong gap or hadlang, nahirapan siya eh. That's why maging consistent daw siya, no, sa pag-reach out sa'yo. At ang intention nito yung magkaroon ng growth mag-grow, yung like mag-umpisa sa pag-reach out, and mag-grow yung pagkilala sa isa't isa, mag-grow yung relationship nyo, ganyan. So, ayan. And willing siya maging consistent sa pag-reach out sa'yo.
Hindi siya tatamarin. Kasi komportable naman siya eh. Alam niyo, pagka yung ano guys, yung pag-couple, sabi natin mag-jowa, pag komportable na kausapin ang isa't isa, hindi naiilang, hindi nahihiya, wala nang manipulation pa sa isa't isa para lang mag-stick o manatili yung isa, no? Komportable kayo sa isa't isa, sasabi ko, yan na talaga ang the one. Yan na talaga yung para sa'yo. Kasi na-experience ko yun eh. Sa iba, na-communicate ko, no, sa iba. Kasi hindi sila yung the one. Kaya, hindi ako komportable sa kanila. Ewan ko lang kasi may ulam ako nung iba na yun. Yung iba, hindi ako, sa kanila, kaya hindi ko nakatuluyan, no. Ganon. Sa asawa ko, komportable ako. Parang wala lang. Relax lang. Wala akong paki kung ano man yung isipin niya. Parang, hindi ka takot na i-judge niya. Kahit magalit pa pagka may mali ka na nagawa. Ganun. Parang wala lang. Matawa ka lang, ngiti-ngiti ka lang. Ganun. Hindi ka takot na i-judge niya. Hindi ka takot na ma-turn off sa'yo. Hindi ka takot na yung ipakita yung kung ano ka talaga. Soulmate ata yun. Alam ko soulmate yung ganyan eh. Yung ganyan kasi nabasa ko dati. Basta yun ang basic experience ko. Yun talaga yung the one. Talagang para saan magtagal kayo. Kaya nga tumagagab na asawa kayo. Kahit na may mga challenges. Kahit may mga pagsubok. Kahit nga nakulam ako eh. Naghiwalay kami, tapos nagkabalikan na naman kami. Nak-realize ako. Nung nakarecover ako na sa kulam. Ay pagbalikan lang ako sa kanya. Wala pang problema. Yan. So, ayan. Yun ang mga sign. Ito na yan guys. Kasi komportable naman siya sa'yo makipag-usap. Komportable siya sa'yo. Confident siya sa'yo. Hindi siya i-approach ka niyan pag ganyan. Mag-reach out sa'yo. Yan. So, ito na lamang for Taurus.